Hi guys! Welcome to our vlog, Han and Kai. So today's video, ang pag-uusapan natin is about CFO-GCP. So hopefully this vlog ay makatulong sa inyo. Lalo na sa mga nagtatanong, what is the best time to apply or register in online? The best time to apply, kasi lagi yan sa akin mini-message. Ma'am, ano pa, bakit hindi po ako registered? Kasi ganitong oras ako nag-process, ayaw na tanggapin. Either, ma'am, or yun in German, ma'am, bakit ganito, hindi na ako hindi ko ma-proceed. Biglang hindi ko na ma-second proceed yung registration ko. Or Friday sila nag-process and wala silang makitang CFO correct website. So magandang gawin kapag magre-registered ka na through online sa CFO, ang magandang gawin mo ay gumising ka ng maaga. Yes, gumising ka ng maaga kasi madalas mapuno agad yung system ng CFO. And pag tinanghali ka or after lunch ka nag-registered, not available na. So what is the best time ba? From Monday to Thursday only, pag online process, ang gawin mo ay 7 a.m. pa lang ng umaga ay mag-registered ka na. From Monday to Thursday only. Dahil pagdating ng Friday, wala silang registration. So, pagdating ng Monday to Thursday, at gusto mo mag-register, gawin mo sa umaga. And, once na ma-registered ka na, hintayin mo na lang yung counselor mo na mag-email back sa'yo kung ano yung mga kailangan niyang documents. Sa iba, nagtatanong, ma'am, kailangan ba talaga ng visa pag nag-registered ka? For me, better na may hawak ka ng visa. Para isang submit na lang or interview sa counselor mo kung sakali. Hindi na dapat na patagalin mo pa kasi hinihintay mo pa yung visa or gusto mo nang mag-rush, mag-process kahit wala ka pang visa. So, better na hintayin mo lang muna ang CFO mo para tuloy-tuloy yung application mo sa CFO online. Paano naman, ma'am, kung hindi ko pa din na-receive yung original CFO certificate? Nakailang buwan na, walang dumating sa bahay. Until now, hawak mo is temporary certificate. If hawak mo ang temporary certificate at hindi mo pa rin nare-receive, so may vlog ako dyan about sa akin. You can check as well sa some of our vlog here regarding sa CFO. Meron na ako dyan previous information din sa ganito. Pero I will still repeat sa wala pa ding idea. Ang gagawin nyo kapag hawak nyo is temporary pa din, nakailang buwan na, wala pa kayong nare-receive sa bahay nyo na original, better, you need to email again the CFO. So, ano ba yung email para madali mo silang makontak? So, ito yung email nila. Email this and let them, you wait their reply kung ano yung suggestion nila. So, usually, ang reply nila dyan, inform mo din bakit wala pa din yung CFO mo or temporary pa din yung hawak mo, wala pa din yung original. Anong dapat mong gawin? So, better email them and wait mo yung reply nila. Ang reply nila usually is dahil baka daw it will take many months
na ma-receive mo yung original dahil backlog sila palagi. Yun yung inform nila. Second, na information naman na marireceive mo kung sakali is put your details regarding sa iyong CFO. CFO number, full name, sponsor, lahat ng details mo sa CFO, input mo doon. And once na sinend mo ulit yung email na yon, hintayin mo lang talaga kung kailan sila magkaroon ng time or available na maipadala talaga sa'yo yung original. So from time to time, email mo lang sila hanggang makulitan sila. Kasi sa akin noon, so in my part, nangyari din yan sa akin during my CFO. Kasi nag-amend ako, kasi yung passport ko, nag-change passport ako, di ba? From single to married. And pinalitan ko yung last name ko. So nag-amend ako sa CFO. So ang binigay lang din nila sa akin is temporary certificate nung nag-travel ako dito sa Germany. So August kami dumating. So after 3 months, dun ko lang na-receive sa bahay namin sa Philippines yung original CFO certificate ko. Pero kung sakaling hindi rin ako nag-email nun, I think nag-email ako sa kanila after 2 months. Oo, mga October nag-email ako sa kanila. Pinalo up ko talaga. Na kasi sabi ko 2 months na wala pa din ako nare-receive na original certificate. So, nag-reply sila sa akin and ganun din yung nila sa akin, reply. Backlog talaga sila dahil sa dami ng mga applicant. So, after 1 month naman, nung huling email ko na yon, ay may na-receive sa bahay namin na, yun nga, yung CFO original certificate ko, pinadala nila. So, after 3 months. So, kung ako sa inyo, ganun din yung gawin nyo. Pag wala pa kayong, hindi nyo pa rin hawak yung CFO original certificate nyo. Pero, kung hindi kayo makapaghintay, I think pwede naman kayong, kung nasa Pilipinas kayo, pwede kayong hindi na no need na ng book appointment para pumunta direct sa CFO. Pwede ka nang direct pumunta sa CFO office sa Manila or sa Cebu, kung saan may available. And pwede kang mag-direct doon, dalhin mo lang yung temporary mo and bring your passport as well para makuha mo directly sa office na yon, sa CFO office, yung original CFO certificate mo and yung CFO sticker. So, kung sakaling spouse or migrating ka na talaga. So, ibibigay na din naman nila yan within the day kapag nagpunta ka directly sa CFO main office. So, baka gawin ko din siya once na bumalik ako sa Philippines kasi wala akong CFO sticker. So, baka mag-direct din ako directly sa main office at doon ako mag-request ng CFO sticker. Hindi ko na siya hintayin pa ulit na pa-deliver sa bahay. Pero before I do that, of course, I'm gonna email. Baka kasi biglang kailangan pala ng appointment, di ba? So, I email them first. Kung ano yung reply nila, yun yung gagawin ko. So, kapag sinabi nilang you can go directly without appointment, i-print ko yon, di ba? Para pagdating doon, may information din ako na kung sakaling biglang sabihin, oh, bakit nandito ka, wala kang appointment, di ba? So, you also can print that and ipakita mo sa guard kung sakali. Hindi ka papasukin. So, yeah, that's all. The CFO information. Sana itong vlog na ito ay makatulong sa inyo, lalo na sa mga nagpa-process ng kanilang CFO GCP. So, just comment down below kung may hindi ka naintindihan or you have some questions. And we will try to answer your queries. So, thank you guys. Don't forget to click the notifications bell and subscribe to our YouTube channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming vlog. So, auf Wiedersehen and tschüss!